Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Mas lumawak at lumakas pa si Bagyong Domeng habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility at may malaking pagbabago sa direksyon nito. Kasabay nito meron pa tayong isang bagyo na nabubuo agad sa may kanluran. Alamin natin ang pinakabagong detalye dito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasulukuyan, ang sentro ng Tropical Storm Domeng ay tinatayang nasa layo 940 kilometers sa silangan ng Northern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds na aabot sa 98 kilometers per hour malapit sa sentro at may gustiness na umaabot hanggang 120 kilometers per hour. Sa ngayon, kumikilos ito pa west-northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Pagdating naman sa sirkulasyon, ang malalakas na hangin ay umaabot na hanggang 440 kilometers mula sa sentro, kaya maaari pa ring makaranas ng bugso ng hangin at ulan ang mga lugar na wala sa mismong daraanan ng mata o sentro ng bagyo. Bukod dito, patuloy rin nakakaapekto ang southwesterly wind flow o hanging habagat sa Palawan at mga kanurang bahagi ng Visayas at Mindanao, kaya mas maraming dalang moisture o kaulapan ang pumapasok sa ilang bahagi ng bansa. Sa forecast condition ngayong araw para sa Eastern Visayas, Sorsogon at Masbate, inaasahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dahil sa ng Tropical Storm Domeng. Dahil dito mas nagiging organisado ang mga ulap-ulan, kaya asahan ng pabalik-balik at minsan ay mas matitinding buhos ng ulan sa loob ng ilang oras. Sa Eastern Visayas, maging alerto dahil posible ang mga tuloy-tuloy na ulan na maaring magdulot ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa rain bands na konektado sa bagyo. Sa Sorsogon at Masbate, maaari rin makaranas ng mga thunderstorm bursts o biglaing pagbuhos ng malakas na ulan, lalo na kapag naging makapal ang kaulapan na dadaan sa inyong lugar. Dahil dito may banta ng flash floods at landslides, lalo na sa mababang lugar at mga paanan ng bundok. Samantala, para naman sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Sorsogon, Barm, Palawan, gayon din sa Occidental Mindoro at Lanao del Norte, inaasahan ang maulap na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dulot naman ng southwesterly wind flow. Kapag aktibo ang hanging habagat, mas maraming moisture mula sa karagatan ang hinihigop papasok sa mga kanlurang bahagi ng bansa, kaya mas nagiging madalas ang pagbuo ng makakapal na ulap at thunderstorms. Sa Western Visayas, posible ang pabalik-balik na buhos ng ulan sa maghapon, habang sa Negros Island Region ay may tsansa ng localized thunderstorm na maaaring magdulot ng malalakas na ulan sa maikling panahon. Sa Palawan at Occidental Mindoro, mas direkta ang epekto ng hanging habagat dahil bukas sa mga lugar na ito sa moisture na galing sa West Philippine Sea, kaya asahan na mas magiging madalas at minsan ay mas matagal ang pag-ulan. Habang sa Zamboanga Peninsula, Sorsogon, Barm at Lanao del Norte, pabago-bago naman ang lakas ng ulan depende sa magiging galaw ng thunderstorm cells. May mga pagkakataong mahina lamang ang ulan sa isang lugar, ngunit sa kalapit na bayan o lalawigan ay nakakaranas ng mas malakas na thunderstorms activity. Dahil dito, posible pa rin ang flash floods at landslides, lalo na sa mga mababang lugar, tabing ilog at mga lugar na madaling lumambot ang lupa kapag sunod-sunod ang pag-ulan. Para naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan ng partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ibig sabihin, hindi sabay-sabay ang pag-ulan sa lahat ng lugar. Maaring maaraw at mainit sa isang area, pero sa katabing lugar ay mabilis nakakapalang ulap at bubuhos ang malakas na ulan sa loob lamang ng maikling panahon. Sa ganitong sitwasyon, mabilis mabuo at mabilis ding kumikilos ang thunderstorm cells, kaya pabago-bago rin ang lagay ng panahon sa maghapon. Kapag naging severe ang thunderstorms, posible pa rin ang bigla ang pagbaha at landslides, lalo na sa mga flood-prone areas at mga lugar na bulubundukin. Pagdating naman sa lagay at kondisyon ng hangin at karagatan sa silangang bahagi ng Visayas, inaasahan ng light to moderate na lakas ng hangin mula southwest hanggang west. Ang coastal waters dito ay slight to moderate na may taas ng alon na maaring umabot mula 1.2 hanggang 2.5 meters.
Samantala sa Mindanao, Palawan at nalalabing bahagi ng Visayas, asahan naman ang light to moderate na hangin mula sa southwest hanggang west. Ang karagatan dito ay slight to moderate na may taas ng alon mula sa pagitan ng 0.6 hanggang 1.8 meters. Dahil dito maging alerto sa pabago-bagong direksyon ng hangin, maaring magkaroon ng mga oras na medyo magiging choppy o magulo ang galaw ng alon lalo na sa sea open areas. Sa mga baybayin ng Ilocos Region, Cagayan Valley at Batanes area at sa natitirang bahagi ng Luzon, asahan ng light to moderate na lakas ng hangin mula northwest hanggang west. Ang coastal water dito ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.9 meters. Tandaan, kapag may thunderstorm na nabubuo sa paligid, posible ang biglaang pag-alon at pag-ihip ng mas malakas na hangin, lalo na kapag may thunderstorm cells na nabubuo malapit sa coastal areas. Kaya malagay pa rin ang patuloy na pag-monitor sa lagay ng panahon bago pumalaot o bumiyahe sa karagatan. Ngayon, dumako naman tayo sa latest tropical cyclone threat update na inilabas ng Pag-asa. Mahalagang tandaan na posible pa rin ang malalakas na pag-ulan at mapanganib na hangin kahit sa mga lugar na nasa labas ng forecast confidence cone. Ibig sabihin, kahit hindi direktang dadaanan ng sentro ng bagyo ang isang lugar, maaari pa rin itong makaranas ng epekto, lalo na sa malalakas na ulan, thunderstorms at pagbusubugsong hangin na konektado sa malawak na sirkulasyon ng sistema. Inaasahan din ang pabago-bago na magiging track nito habang nasa loob pa ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Sa kasalukuyang forecast track, inaasang magpapatuloy ang pagkilos ni Domeng pa northwestward hanggang Linggo, May 31. Pagkatapos nito, inaasang unti-unti itong lilihis pahilaga patungo sa direksyon ng southern Japan habang nagpapatuloy ang forecast period. Sa ngayon mga kababayan, mababa ang posibilidad na maglandfall ito sa anumang bahagi ng bansa. Batay sa galaw na nakikita sa mga weather model, posible rin tuluyan lumabas ng PAR si Domeng pagsapit ng Lunes, June 1. Pagdating naman sa lakas ng bagyo, inaasang magpapatuloy pa ang intensification o paglakas nito habang nasa ibabaw ng mainit na karagatan ng Philippine Sea. Posibleng mas lumakas pa ito at maabot ang typhoon category mamayang gabi o linggo ng madaling araw. Pagkatapos nito, inaasang dahan-dahan itong hihina habang papalapit sa mas malamig na bahagi ng karagatan sa Northwestern Pacific. Dahil dito, pinag-iingat natin ang lahat ng ating mga kababayan, lalo na sa mga lugar na kilalang madaling bahain, pagguho ng lupa o madalas maapektuhan ng malalakas na ulan at sumunod agad sa anumang evacuation at safety instruction mula sa inyong lokal na pamahalaan. Manatiling nakatutok dito sa ating channel mga kababayan para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at huwag kalimutang mag-ingat.